Ito ay kwento mula sa probinsya namin, tungkol sa mag-asawa na lumipat sa isang bahay na iniilagan dahil nga sa mga nakakatakot na karanasan ng mga dumadaan doon. Ang bahay na iyon ay luma at matagal nang walang nakatira. Napakamura at pasok sa budget nila bilang bagong mag-asawa, kaya nga nila binili. Bago pa man bilhin, ay nakarinig na sila ng mga kwento na may nagmumulto doon. Maraming nagpanta, maraming pumigil sa kanila, subalit hindi sila naniniwala. Bukod sa taga-syudad sila at iniisip na kwentong probinsya lang iyon, ay sa isip nila hindi naman totoo ang mga ganong bagay. Gawa-gawa lamang ang kwento upang panakot sa mga kabataan. Lalo pa sa probinsya na puno ng pamahiin na wala namang basehan. Hanggang sa makalipat sila. Ang bahay ay nasa gitna ng dating bukirin, malayo sa ibang kabahayanan, napapaligiran ng matataas na damo at matatandang puno. Ang natatanging kapitbahay nila ay hindi rin ganun kalapitan. Bukod doon ay may malaking puno na tila sinadyang itanim upang maharangan ang tanawin mula sa kinatitirikan ng bahay nila. Kahit tirik ang araw, bihira ang dumaraan. Kapag madilim na, wala ni isang kaluluwang naglalakas loob na mapalapit o mapadaan pa. Sinasabi ng mga taga roon na huwag kang titigil sa tapat ng bahay dahil may mga matang nakamasid mula sa loob. Sa unang linggo, pilit nilang iniisip na normal lang ang lahat. Lumang bahay, may langit-ngit, may tunog ng hangin. Ngunit isang gabi, doon unang nagparandam ang hindi nila nakikita. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagising si Telma. Isa, dalawa, tatlo. Mula sa loob ng dingding. Napabalot siya sa kumot, nanginginig. Pilit na ginigising ang asawa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may narinig siyang sabay iyakan. Hindi isa, marami. Parang may mga babaeng sabay-sabay na humahagulgol, paikot sa loob ng bahay. Biglang bumukas at sumara ang mga pinto. Ang ilaw sa sala ay kusang nagpatay-sindi. Napasigaw si Telma. Umiyak. Pilit hinihilang asawa palabas sa kwarto. Ngunit si June, pilit niyang pinatatag ang sarili. Sinubukan niyang ipaliwanag na baka epekto lang ng pagod, ng takot, ng kwento ng mga tao. Nagtalo sila ng gabing iyon. Si Telma, halos magmakaawa na umalis na sila. Samantalang si June, ayaw aminin na mali ang kanyang desisyon. Sayang ang pera, sayang ang bahay, sayang ang mga pangarap nila. Kinabukasan, bakas pa rin ang takot sa mukha ni Telma. Hindi na siya makatulog ng maayos. Minsan, may nararamdaman siyang humihila sa kanyang paa habang tutulog. Minsan naman, may malamig na hininga sa kanyang batok. Kapag mag-isa siya sa bahay, may mga bulong na tila binibigkas ang kanyang pangalan.
Unti-unting nabuong takot, lalo na ng isang gabi. Nakita ni Telma ang bakas ng kamay sa sahig. Tila hinila mula sa ilalim ng lupa. May putik at dugo ang mga marka. Doon na nila sinimulang usisain ang kasaysayan ng bahay. Nalaman nilang naitayo ito bago pa ang gera. May nagsasabing himpilan daw ng mga Hapon. Ang iba ay naniniwalang isinumpa ito. Bahay ng demonyo. Hanggang sa isang gabi, dumating ang malakas na bagyo. Umungol ang malakas na hangin at sa isang malakas na kulog biglang gumuho ang isang bahagi ng dingding. Sa likod ng mga tipak ng semento, may tumambad na mukha. Maputla. Nakapikit. Tila natutulog. Ngunit malinaw na patay na. Mukha ng isang babae. Nakabaon sa putik. Sa takot at pagkabigla, kinalas pa nila ang ibang bahagi ng dingding. Isa-isang lumitaw ang mga bangkay, mga katawan na pinreserba ng putik. Isinama sa mismong pundasyon ng bahay. Doon nila nalaman ang lihim ng dating may-ari ng bahay ay isang mananabas. Ang dugo ng kanyang mga biktima na naging pundasyon ng tahanan. At habang nakatitig sila sa mga bangkay, na unti-unting naging kakaiba ang itsura. Kung una ay anyong tao pa, pero hindi nagtagal. Napalitan ng mga bangkay ng mga bungo. Sabay-sabay umalingaw ang iyak mula sa sahig, sa dingding, sa lupa, sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi galit ang mga multo. Hindi rin humihingi ng tulong. Gusto lamang nilang ipaalam na ang bahay na iyon ay itinayo sa dugo. At ang sino mong manirahan doon ay magiging bahagi ng lihim na ito. Ang bahay ay hindi kailanman walang nakatira. At sila na ang susunod na magiging bahagi nito.